Nakikipag-usap ako sa inyo ng direkta at live dito sa Jerusalem. Ngayon ay eksaktong alas 11 ng gabi, lokal na oras, at gaya ng alam ninyo, ang Israel at Iran ay kasalukuyang nasa digmaan. Gusto kong dalhin sa inyo ang mga pinakabagong balita at subukang ipaliwanag kung ano talaga ang nangyayari dito mula sa pananaw ng isang taong narito mismo sa mga oras na ito. Kaya, gaya ng sinabi ko, nandito ako sa Jerusalem, hindi ako nasa bahay ko. Para sa mga sanay na sa mga live ko at nakikita kung saan ako karaniwang nagbo-broadcast, hindi ito ang bahay ko. Ang bahay ko ay walang bunker na 100% angkop, lalo na't kasama ko ang dalawa kong anak at ang asawa ko ay nasa militar. Kaya kinailangan kong humanap ng mas ligtas na lugar para sa mga anak ko at kaya nandito ako ngayon. Ang silungan ay ilang metro lang ang layo mula sa kinaroroonan ko, kung saan natutulog ang mga anak ko. Kaya ang mga anak ko ay natutulog sa bomb shelter. At kung sakali, mahalaga ring sabihin ko ito sa inyo. Kung tumunog ang sirena, iiwan ko ang live. Iiwan ko lahat ng ginagawa ko at tatakbo ako papunta sa silungan. Kaya, kung biglang natigil ang live, alam nyo na kung ano ang nangyayari. Gusto ko lang malaman mula sa inyo kung malinaw na niyong nakikita at naririnig ako dahil hindi ito ang karaniwan kong paraan ng pagla-live dito. Sabihin niyo kung malinaw na niyong nakikita at naririnig ako. At pagkatapos, sisimulan ko na talagang ikwento ang tungkol sa digmaan ni Davi at Golias na nararanasan natin nitong mga araw na ito at sa lahat ng mga update. Kaya oo, nakikita ko na kayo ay oo, malinaw ninyong nakikita at naririnig. Kaya tayo ay nasa isang sitwasyon ni Davi at Golias. Sa loob ng maraming dekada, pinag-uusapan natin ito, 46 na taon na. Ang Iran, noong 1979 ay nagkaroon ng revolusyon. Isang radikal na organisasyong Islamista, terorista, ang kumuha ng kapangyarihan sa Iran noong 1979 at mula noon ang kanilang layunin ay sirain, magdulot ng takot, at minsan hindi natin masyadong pinag-uusapan ang kapangyarihan ng Iran. Pero hindi natin maaaring baliwalain ang lakas na mayroon sila. Ang Iran ay 75 beses na mas malaki kaysa Israel sa laki ng teritoryo. Ibig sabihin, ang Israel ay isang napakaliit na bansa at ang Iran ay isang napakalaking bansa. Literal na 75 beses na mas malaki kaysa Israel. At bukod pa diyan, 9 na beses din ang dami ng populasyon nila kumpara sa Israel. Kung pinag-uusapan natin na ang populasyon ng Israel ay nasa 10 milyon, kasama na ang lahat ng tao, mga Hudyo, Kristiyano, Muslim, lahat ng tao sa Israel ay nasa 10 milyon, ang ibig sabihin nito ay 9 na beses na mas marami ang Iran, 90 milyong katao. Kaya talaga namang parang laban ni David at Goliath ito. At kaya mahalagang bigyang diin ito. At hindi lang iyon. Hindi lang sila malaki. Hindi lang sila may malaking populasyon. Isa rin sila sa may pinakamalalaking deposito ng langis sa buong mundo. At ibinibenta nila ang langis na ito lalo na sa China. Imbis na gamitin para pagandahin ang buhay ng kanilang mamamayan, ginagamit nila ang perang galing sa langis gaya ng kahit anong grupong terorista. Pati na rin ang revolusyonaryong guwardya na siyang totoong namumuno sa Iran, hindi sila nag-i-invest para sa kapakanan ng kanilang mamamayan kundi nag-i-invest sila sa terorismo. At mga kaibigan, yung mga sasabihin ko sa inyo ngayon, marami sa mga ito ay hindi ko opinyon. Sinisigurong magdala ako ng mga sanggunian. Hindi mula sa Israel, hindi Hudyo, magdadala ako ng mga panlabas na pinagkunan para sa inyo mula sa mga internasyonal na ahensya para makita ninyo na hindi ito usapin ng opinyon, ito ay usapin ng mga katotohanan. Ang Iran ay mas malaki kaysa sa amin sa teritoryo at populasyon. At isa ring katotohanan na ang gobyerno ng Iran ay terorista. Ang Iranian Revolutionary Guard ay itinuturing na grupong terorista ng Israel, pero hindi lang ng Israel. Ng Estados Unidos, ng Canada, ng iba pang mga bansang kanluranin at pati na rin ng mismong gitnang silangan. Itinuturing ng Saudi Arabia ang Iranian Revolutionary Guard bilang isang teroristang organisasyon. Ang Bahrain na isa pang bansa dito sa Golpo ay itinuturing din silang isang teroristang organisasyon.
Kaya kapag sinasabi natin na ito ay laban ng kabutihan laban sa kasamaan, laban ng Israel laban sa mga terorista, hindi lang ito opinyon ng Israel. Ito ay internasyonal na opinyon ng mga taong mabubuti at nakakaunawa sa nangyayari na itinuturing ang Iranian Revolutionary Guard bilang isang teroristang organisasyon. Dahil dito, kahit na sa unang pagkakataon sa maraming taon, ay nagkakaroon tayo ng digmaan ng bansa laban sa bansa. Hindi ito digmaan ng magkapantay. At ang Israel at ang Iran, o mas tamang sabihin, hindi ang mga tao ng Iran mismo, kundi ang Israel at ang teroristang pamahalaan ng Iran ay magkaiba sa maraming aspeto at pag-uusapan din natin ito ngayong araw. Pero ang gusto ko talagang simulan na pag-usapan sa inyo ay tungkol sa pangalan ng digmaang ito. Para sa mga hindi nakakaalam, tuwing may digmaan o malaking operasyong militar, kadalasan ay binibigyan ng pangalan ang operasyong ito. Kaya, ang digmaan na nagsimula ngayong madaling araw ng Huwebes papuntang Biyernes, oras ng Israel, alas 3 ng umaga, ang digmaang ito ay tinatawag na Amkelavi. Ang Amkelavi ay maaaring isalin bilang isang leon na bumabangon, rising lion. Kaya kung nakita ninyo sa mga media ang pangalang ito ang opisyal na pangalan ng digmaan, Amkelavi. Ang bayang leon na bumabangon, medyo kakaiba ang tunog ng pangalan, pero may biblikal na dahilan kung bakit ito ang pangalan ng digmaan na kasalukuyan nating nararanasan. Babalik tayo ng malayo sa nakaraan. Pag-uusapan natin ngayon ang aklat ng mga bilang, noong panahon na ang bayan ng Israel ay lumalabas mula sa pagkaalipin sa Ehipto at pagkatapos ay pumasok sila sa lupang pangako at nagsimula ang kanilang mga pananakop. Dito talaga sila nagsimulang lumakas. Ito ang konteksto ng kasaysayan, ang paglabas mula sa Ehipto at lahat ng nangyari sa loob ng 40 taon sa disyerto at pagkatapos nito. Ang nangyari ay may isang hari na ang pangalan ay Balak. At kung mali ang pagbigkas ko sa Portuges, patawad po. Pero ang hari na si Balak ng Moab ay narinig ang tungkol sa kapangyarihan at lakas ng bayan ng Israel at siya ay labis na natakot. Kahit na wala namang ginawa ang Israel laban sa kanya, nagsimula siyang matakot sa lakas ng bayan ng Israel, sa koneksyon ng bayan ng Israel sa Diyos, kaya nagpa siya siyang sumpain ang bayan ng Israel. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng mga propeta. Pinili niya ngayon ang isang propeta na ang pangalan ay Balaam at sinabi niya, "O Balaam, susumpain mo ang Israel at sa ganitong paraan matatalo natin ang Israel." Si Balaam, pinigilan siya ng Diyos na sumpain ng Israel at ang hari ay nagpumilit, dinala siya mismo sa harap ng bayan ng Israel at halos pinilit siyang sumpain ang Israel. Ngunit nang binuksan ni Balaam ang propetang ito, ang kanyang bibig, ang mga salita ay hindi sa kanya, kundi mula sa anghel ng Diyos. At sa halip na sumpain ang Israel, siya ay nagpala sa Israel. At ang mga salita sa Hebreo, nandito sila sa tabi ko. Walang bayan na tulad ng aso na babangon at tatawag. Kapag isinalin ito sa Portuges, ito ay, narito, ang bayan ay babangon na parang leona at magtataas na parang leon. Ito ay nasa mga bilang 23 at 24 at ito mismo ang pangalan ng digmaan. Ibig sabihin, ang bayan ay babangon na parang leon. Kaya ito ay direktang nag-uugnay sa atin sa sinabi ng propeta noong panahon ng Biblia. At sa halip na sumpain ang bayan ng Israel, ang bayan ng Israel ay pinagpala niya. At maaari tayong bumalik pa bago pa man kapag pinag-uusapan natin ang Genesis 2, isa sa mga unang bahagi ng Biblia. Sa Genesis 2, nakasulat, "Pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga sumusumpa sa iyo." Sa iyo, pagpapalain ang lahat ng pamilya sa mundo at talagang naniniwala ako doon. Dahil nakikita natin ang mga tao na sinusubukang sumpain ang Israel. Ang talagang nakikita natin ay ang pagdurusa na dulot ng mga lider na ito sa kanilang sariling mga tao. Ibig sabihin,
Ang Iran ay gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar bawat taon para pondohan ang mga grupong terorista na hindi naman mga Iranian. Ibig sabihin, pinupunduhan nila ang mga Houthis sa Yemen, pinupunduhan nila ang Hezbollah sa loob ng Lebanon, pinupunduhan nila ang Hamas sa Gaza Strip, at syempre, mayroon din silang sariling Quds Force na isang armadong sangay ng revolusyonaryong puwersa na terorista. Ilang bilyong dolyar ang ini-invest nila dito bawat taon. Isipin mo kung ilang ospital, paaralan, at kung gaano karaming kabutihan ang maaaring gawin para sa mga Iranian o kahit makatulong din sa iba. Bakit imbes na mag-invest sa terorismo sa Gaza Strip, hindi na lang mag-invest para tulungan ang mga tao sa Gaza? Bakit imbes na tulungan ang mga tao sa Yemen, kalahating milyong tao ang namatay sa Yemen sa digmaang sibil ng digmaang dulot ng Iran? Walang kinalaman ang Israel sa digmaang ito. Ang digmaang sibil na ito sa loob ng Yemen ay walang kinalaman sa Israel at ang mga tao sa Yemen ay nagdurusa. Ang mga bata sa Yemen ay namamatay sa gutom at ang Iran, imbes na tulungan ang mga tao sa Yemen na labis na nangangailangan, ang tanging nakakatanggap ng pera mula sa Iran sa Yemen ay ang mga terorista para magpakawala ng mga misail laban sa Israel, para takutin ang Israel, para takutin ang mga pamilyang nakatira dito. At dahil dito, lahat ng nakita natin sa mahigit isang taon at kalahati ng digmaan, ito ay direktang bunga ng ginawa ng Iran. Simula 1979 ang Iran ay tumutukoy sa kanluran bilang si Satanas. Ang malaking Satanas ay ang Estados Unidos, ang maliit na Satanas ay ang Israel. At gusto nilang magsagawa ng isang rebolusyong Islamiko, Shia, sa buong mundo. At nakikita nila ang Israel bilang hadlang sa Islamisasyon na ito. Pasensya na kayo, gabi na dito sa Israel, stress na ako sa lahat ng ito, pero gusto talaga nilang Islamisahin ang mundo, ang silangan at kanluran. Sa kanilang paningin, hadlang ang Israel sa kanilang adhikain. At dahil doon, hinahangad nila ang pagkawasak ng Israel gamit ang mga galamay na ito. Sinasabi natin na ang Iran ay parang isang tao na may mga galamay. At imbes na direktang umatake sa Israel, ginagamit nila ang mga galamay na ito at kaya hindi rin direktang inatake ng Israel ang Iran. Noong 2024, dalawang beses direktang inatake ng Iran ang Israel at ngayon, gumaganti ang Israel hindi lang sa mga ataking iyon, kundi sa lahat ng ginawa ng Iran, simula 1979, kabilang ang mga teroristang pag-atake laban sa mga komunidad ng Hudyo at mga organisasyong Israeli sa buong mundo. Kaya dumating na ang oras ng pagganti. Pero mula pa noong 1979, napakarami ng pangyayari, bakit ngayon lang ito nangyayari? Bakit nagsimula ang pag-atake mga 3 araw na ang nakalipas, mula gabi ng Huwebes hanggang Biyernes? Kasi kung sinasabi natin na nangyayari na ang digmaang ito ng mahigit 1 taon at kalahati, ano ba talaga ang naging mitsa ngayon? At may ilang mahahalagang punto kung bakit ito nangyari ngayon mismo. Una, dahil ulit, hindi ito isang organisasyong Israeli, hindi ito isang organisasyong Hudyo. Ang International Atomic Energy Agency, na isang pandaigdigang organisasyon na sumusubok kontrolin ang paggamit ng enerhiyang atomiko, lalo na ang mga sandatang nuklear, ay dumating sa konklusyon, gumawa ng opisyal na ulat na ang Iran ay may sapat na enriched uranium para makagawa, hindi lang 1, hindi lang 2, hindi lang 3, kundi 9 na nuclear bomb. Ibig sabihin, kayang gumawa ng Iran ng 9 na nuclear bomb sa loob lang ng ilang araw. At gaya ng pag-uusapan natin maya-maya, ang Iran ay walang takot, walang pananagutan, at walang hiya sa pag-atake sa sibilyang populasyon gamit ang mga ballistic missile. Wala ring pumipigil sa kanila na umatake gamit ang mga atomic bomb. Umatake gamit ang mga atomic bomb? Malinaw na malinaw yan. Sandali lang po mga kaibigan. Ayun, tapos na. Humihingi ako ng paumanhin. Ang Iran, palagi nilang inaatake ang mga sibilyan. At dahil diyan, kung magkakaroon sila ng access sa mga bombang atomika, siguradong gagamitin din nila iyon laban sa Israel. At hindi lang laban sa Israel, kundi pati sa Saudi Arabia,
sa Estados Unidos. Kaya, sandali lang po mga kaibigan. Hmm. Kaya, pasensya na, nagbabasa ako ng kaunti sa chat at may ilang tao talagang Sige. tara na. Alam ko na para sa mga malayo, minsan madali lang malinlang ng mga mapanlinlang na patalastas, kaya kahit yung mga tao dito sa chat. 99% ng mga tao alam kong naiintindihan ang katotohanan, pero laging may 1% na nandito. Napilit pinipigilan ang nagsasabi ng totoo, pero sige lang. Magfo-focus na ako ngayon, mga kaibigan, chat, gawin nyo na ang sa inyo. Inanunsyo ng International Agency for Nuclear Energy noong Mayo. Ibig sabihin, ilang linggo pa lang ang nakalipas, na ang Iran ay nakapagpayaman na ng uranium na sapat para makagawa ng siyam na nuclear bomb at sa loob lang ng ilang araw ay kaya na nilang gawin ito. Paano ba gumagana ang Iran? Nagtayo sila ng iba't ibang lugar para sa pagpayaman ng uranium. Kasi kung ilalagay mo lahat ng nuclear factory mo sa isang lugar lang, madali lang para sa Israel na puntahan at sirain ang nuclear program mo. Kaya ang ginawa nila, kinuha nila ang nuclear program na yon at hinati-hati sa maraming iba't ibang lugar sa Iran. Tandaan, napakalaki ng Iran at itong mga iba't ibang pabrika ay sabay-sabay na nagtrabaho para payamanin ang uranium ng sapat para makagawa ng bomba. Kaya sa iba't ibang lugar, kaunti o marami ang ginawang pagpapayaman ng uranium, paglikha ng ulo ng bomba na paglalagyan ng material, at pagkakabit ng rocket para iputok ito. Kaya, ginawa nila lahat ng ito at handa na ang lahat, ilang araw na lang ang kulang para makagawa sila ng nuclear bomb o posibleng makagawa pa nga ng siyam na nuclear bomb. Hindi ito opinyon ng Israel, ito ay opinyon ng buong mundo. At sinasabi natin na may hawak na espada ang Iran, at ang espadang iyon ay papalapit na sa liig ng Israel. Israel at ang mundo, hindi maaaring tanggapin ng mga sibilisadong bansa kailanman ng Iran ng mga ayatola, ang rehimeng teroristang iyon na may bombang nuklear. Para kanino? Maaaring isipin ang karahasan at kalupitan ng grupong terorista na Islamic State of Iraq and Syria na nagsunog ng mga tao ng buhay, nagputol ng ulo at gumawa ng iba pang karumaldumal na krimen na naitala. Ngayon, mga kaibigan, isipin ninyo ang Estado Islamiko na may mga nuklear na bomba. Eksaktong pareho lang. Ang tanging pagkakaiba lang ay mas magulo ang Estado Islamiko kaysa sa kasalukuyang rehimen ng Iran. Sa ideolohiya, magkahawig sila. Ang pagkakaiba lang ay ang isa ay Sunni at ang isa ay Shia. Kaya, ang pagpapahintulot sa isang grupong terorista, isang organisasyong kinikilala sa buong mundo bilang terorista, na magkaroon ng bombang nuklear ay isang bagay na kakilakilabot at hindi maiisip. Kaya napilitan ng Israel na ipagtanggol ang sarili, alisin ang tabak na nakasabit sa aming leeg. At alam ko na ito ay kakilakilabot at oo, anumang buhay ng tao na nawawala sa isang digmaan ay kakilakilabot, maging Israeli, Palestino, Iranian, Yemeni, Kristiyano, Hudyo o Muslim, walang buhay ang dapat mawala sa isang labanan. Pero kailangan nating maintindihan na umabot na sa punto ang Iran na wala nang magagawa pa. Hindi na pwedeng maghintay pa, dahil kung maghihintay pa ng ilang linggo o buwan, matatapos ito sa isang nuklear na bomba na ibinagsak dito sa gitnang silangan o maging sa ibang lugar. Kaya inatake ng Israel ang Iran ngayon, hindi noon o mula pa noong 1979 dahil umabot na sa sukdulan ang Israel matapos subukang gawin ang maraming bagay para pigilan ito. Sinubukan ng Estados Unidos na makipagnegosasyon sa Iran. Pumirma ang Iran ng mga kasunduan na nagsasabing titigil sila sa pagpayaman ng uranium at susundin nila ang mga internasyonal na kasunduan. Sinunog nila ang mga internasyonal na kasunduan at ginawa ang gusto nila.
Nakapagpirma sila ng kasunduan na hindi gagawa ng mga bombang nuklear, ngunit nagpatuloy pa rin sa paggawa nito. At nagpatuloy sila ng nagpatuloy hanggang sa umabot tayo sa puntong napilitan ang Israel na atakihin ang Iran. Kaya umabot tayo sa araw na ito, o 3 araw na ang nakalipas, nang atakihin ng Israel ang Iran. At nang inatake ng Israel ang Iran, napakalinaw ng layunin, alisin ang espada na nakatutok sa leeg ng Israel. Ang una at pangunahing layunin ay tapusin ang programang nuklear ng Iran. Kung umatake man, una, lahat ng posibleng lugar na maaaring atakihin, hindi lahat ng posibleng lugar na konektado sa programang nuklear na ito. Nagawa na ito. Maraming mga lugar na konektado sa programang nuklear ang inatake. Pati na rin ang mga taong responsable sa paggawa ng bombang atomika na ito ay tinanggal din. Kaya kapag pinag-uusapan natin ngayon, tungkol sa mga siyentipikong responsable sa paggawa ng bomba, sa mga pinuno, sa mga general ng hukbong sandatahan na naghahanda ng bomba. Kaya iyon ang naging unang layunin nito. Walang kakayahang militar ang Israel na tapusin ang buong programa. Malinaw iyon, pero may kakayahan ang Israel na itaboy sila. Hindi natin alam kung ilang linggo, buwan o taon, pero kaya nating hadlangan sila sa layunin nilang gumawa ng sandatang nuklear. Kaya inilalayo natin sila sa posibilidad na iyon, hindi pa natin alam, lalo na tayong mga hindi bahagi ng militar o gobyerno. Tayong mga sibilyan ay hindi pa alam kung gaano kalayo na itulak iyon. Pero alam natin na may nagagawa talaga tayo. Ang pangalawang layunin ay sirain ang infrastruktura ng mga misil at drone na inilulunsad ng Iran laban sa Israel. Ang Iran, gaya ng nabanggit natin, ay naglunsad na laban sa Israel noong nakaraang taon. Inihahanda rin ng Iran ang mga misil na ito, inilulunsad ang mga ito, pati na ang mga drone, at ipinapadala sa ibang mga bansa para gamitin laban sa Israel. Halimbawa, ang mga milisyang Iranian sa loob ng Iraq, ang mga Houthis sa Yemen. Kaya, lahat ng Houthis, mga kaibigan, ay isang organisasyon na wala namang kakayahan sa paggawa ng mataas na teknolohiya. Lahat ng inilulunsad nila laban sa Israel ay may nagbibigay sa kanila at ito ay ang Iran. Kaya, ang pangalawang layunin ng Israel ay sirain ang mga launcher ng rocket na ito. Ang mga ballistic missile na ito, lahat ng meron sila para atakihin ang Israel, para nga, muli, mailayo ang tabak na ito sa leeg ng Israel. At ito ay isang layunin na natutupad, pati na rin ang pag-alis sa mataas na antas ng terorista ng rehimen ng Iran. Kaya, oo, walang lider na politiko lang ang naalis. Ang ginagawa talaga ay ang pagtanggal sa mga taong konektado sa digmaan, armas, at higit sa lahat, terorismo. Iyan ang ginagawa ng Israel sa Iran. At iyan ang malaking pagkakaiba ng Israel at ng rehimen ni Zayat al-Assad. Ang Israel ay nagsasagawa ng mga surgical na pag-atake laban sa mga target, nuclear, at pati na rin mga militar. Bilang kapalit, ganoon pero mga kaibigan, mga operasyong kirurhiko talaga ito. Pumapasok at sinusubukang hindi magdulot ng pinsala sa mga inosenteng sibilyan ng Iran. Ang mga Iranian ay kaibigan ng Israel at isang bayan na sumusuporta sa Israel. Mga kaibigan, ang tinutukoy natin ay ang mga Persyano na mahal, matalino, masigasig mag-aral at makasaysayan. Nang namuno ang rehimeng ito ng mga ayatollah, nagbago ng husto ang bansa, maging ang bandila ay pinalitan nila. Inalis nila ang leon na siyang pambansang simbolo ng Persya, inalis nila ang hari, ang Shah, at basta na lang winasak ang bansang dati nang umiiral at lumikha ng isang rehimeng Islamiko bilang kapalit. At talagang sinusubukan ng Israel na gawin ito ng maingat at eksakto. Tinalakay natin ang isang digmaan kung saan may mga inosenteng sibilyan na mamamatay. Sinusubukan ng Israel na bawasan ang mga sibilyang biktima. Pero syempre, hindi natin masasabi na hindi ito mangyayari dahil may digmaan na nagaganap. Kakilakilabot ito, kaya hindi dapat nangyari ang digmaang ito.
kung hindi sinubukan ng Iran na wasakin ang Israel mula pa noong 1979, hindi sana nagsimula ang digmaang ito. Sa kasamaang palad, pinilit ng Iran ang Israel na sumali sa digmaang ito. At habang nangyayari ito, inaatake ng Iran ang Israel. 9 beses na silang umatake nitong nakaraang 3 araw at halos puro sibilyan ang kanilang mga tina-target. Nagpapakawala sila ng mga atake sa mga syudad, banal na lugar, mga tao. Inatake ang Jerusalem. Ang Iran, sa mga naunang pag-atake rin, ay nagpakawala ng mga ballistic missile laban sa lumang lungsod ng Jerusalem. Ngayon, isipin nyo ito mga kaibigan. Ang lumang lungsod ng Jerusalem, ang mga banal na lugar, hindi lang... Sandali lang. Hindi lang banal para sa mga Hudyo, para sa mga Kristiyano, at pati na rin sa mga Muslim. Ibig sabihin, handa ang Iran na sirain ang mga banal na lugar ng mga Muslim basta lang makasira. Kaya nagpapakawala sila ng mga armas upang pumatay ng mga sibilyan at ginagawa ng Israel ang lahat para protektahan ang kanilang mga inosenteng mamamayan. Malinaw ang mga tagubilin ng gobyerno sa Israel kung ano ang dapat gawin, paano pumunta sa mga silungan. Bilyon-bilyong dolyar ang ini-invest taon-taon sa mga bomb shelter. Halos lahat ng lugar sa Israel ay may mga silungan, iba-iba ang kalagayan nito at ang daan papunta. Halimbawa, sa bahay ko, kailangan pang lumabas ng gusali para makapunta sa silungan. May 2 akong maliliit na anak, kaya mas pinili kong pumunta sa ibang lugar na mas angkop dahil tumakbo sa 10 oras ng gabi kasama ang 2 bata, bumaba ng mga palapag at lumabas ng lumang gusali sa Jerusalem na may bomb shelter ay isang bagay na mahirap gawin. Dahil doon, tinuturuan kami ng maayos kung paano mapanatili ang buhay ng tao. Pero, daan-daan, mahigit 250 mga missile, drone at pag-atake ang ginawa sa Sham na ulit laban sa Israel at sa kasamaang palad, may mga tao talagang namatay. Sa pagsisimula ng live na ito, 11:00 ng gabi, 14 na tao na ang namatay sa Israel. Mayroon na tayong mahigit 370 sugatan sa Israel kahit na ginagawa ng Israel ang lahat para protektahan ang kanilang mamamayan. Hindi talaga kayang protektahan ng lubusan. Wala namang bula na kayang protektahan ang Israel, kaya paulit-ulit sinusubukan ng Iran, sinusubok, at nagtatagumpay sila. Sa kasamaang palad, 14 na tao ang namatay, kabilang na ang mga bata, dahil hindi naman nagpapakawala ang Iran sa mga base militar kundi sa mga urbanong sentro. Karamihan ng mga misil na pinakawalan hanggang ngayon ay tumama sa Greater Tel Aviv, na siyang lugar na may pinakamalaking populasyon sa Israel at isa ring napakabatang lungsod. At kaya nakita natin na sa Greater Tel Aviv, oo, may mga misilang bumagsak, pati na rin sa Rehovot, ang lungsod na tinirhan ko noong panahon na nag-aral ako sa Rehovot. Bumagsak Rehovot, bumagsak din sa lugar ng Haifa, ibig sabihin, nakikita natin na bumagsak at gusto kong magkwento, lalo na tungkol sa isang pamilya. Tamra. Ang Tamra ay isang maliit na baryo malapit dito. Maliit na baryo, mga 25,000 tao ang nakatira sa Tamra. Malapit ito sa Haifa at may isang misil na bumagsak sa bahay ng isang pamilya at pumatay ng 4 na babae mula sa parehong pamilya. Ang ina ay tinatawag na Manar. Kasama niya ang 2 niyang anak na babae, si Hala na 20 taong gulang at si Shada na 13 taong gulang. Kasama rin nila ang isa pang kamag-anak na babae mula sa iisang pamilya. 4 na kababaihang kamag-anak ang namatay at talaga. Ang ama na si Raja, nasa bahay din siya kasama ang isa pa nilang anak na babae. Nakaligtas siya. Nailigtas niya ang isa sa kanyang mga anak na babae at ang kanyang asawa. Ngunit namatay ang 2 pa nilang anak na babae sa pag-ataking iyon. Kasama pa ang isa pang miyembro ng pamilya, isa pang babae. Ibig sabihin, ano ba ang dahilan ng Iran para atakihin ang isang pamilya? Isang napakagandang pamilya. Narinig ko ang mga panayam ng pamilya dito sa media ng Israel, isa silang pamilyang Arabong Kristiyano, at hindi naman talaga sila nakasama ng kahit sino.
Makikita mo kung paano nila ipinapahayag ang pagmamahal at pag-aalaga nila sa mga babaeng ito, at basta na lang nawala ang kanilang mga buhay dahil lang sa sila ay nasa Israel. Sila ay mga Kristiyanong Arabo. At makikita natin na ang teroristang rehimeng Islamiko ay walang pagmamahal sa kahit sino. Inaatake nila ang mga bayang Arabo. Inaatake nila ang malalaking sentro ng populasyon. Pati na rin, may mga Iranyanong misil na bumagsak din sa mga teritoryo ng autoridad ng Palestina. Nakita natin noong nakaraan na pinatay nila ang isang binatang taga-Gaza, isang Palestinong Muslim mula Gaza ang napatay ng isa sa mga balistikong misil na pinakawalan ng Iran. May ilang mga misil din na bumagsak sa teritoryo ng autoridad ng Palestina. Ibig sabihin, sa simula ng round na ito, ang misil na pinakawalan ng mga Houthi, na isang grupong terorista na pinopondohan at inorganisa ng Iran, ay nagpakawala ng isang misil na bumagsak sa teritoryo ng autoridad ng Palestina at nakasugat ng 3 bata. Sila ay may mga edad na 6, 7 at 12 taon. At bakit? Ano ba ang ginawa ng mga batang ito? Wala naman silang ginawa ni kaunti. At ayon, nakikita natin ang galit na ito na mayroon ang Iran laban sa lahat at sa lahat ng bagay. At para sa lahat ng tao na nagtatanong kung bakit nangyayari ang digmaang ito, malinaw naman kung bakit ito nangyayari. Nangyayari ang digmaang ito dahil sa Iran. Dahil ngayon, para sa lahat ng tao na nagsasabing inaatak ng Israel ang Iran, oo, inaatak nga ng Israel ang Iran. Una, mga target lang na militar. At para sa mga nagrereklamo tungkol sa Iran at pag-atake ng Israel rito, nasaan kayo noong inatake ng Iran ang Israel ng 2 beses noong nakaraang taon? Gusto kong malaman kung nasaan kayo noong libu-libong rocket ang bumagsak sa Israel sa nakalipas na 1.5 taon. At hindi lang yon. Ang massacre noong ika-7 ng Oktubre kung saan 1,200 inosenteng tao ang namatay, hindi iyon ang simula ng digmaang ito. Matagal na itong nagsimula. At ang mga tao ay madaling naghahanap ng mga dahilan. Sinabi na ng Iran kung ano ang gusto nila. Malinaw nilang sinabi, ang pamunuan ng Iran ay nagsalita, aalisin namin ang Israel sa mapa. Minumura nila tayo ng lahat ng klasing mura na maiisip mo, at hindi dahil ginawa ito ng Israel o dahil sa layunin ng Palestina. Hindi inintindi ng Iran ang layunin ng Palestina. Ang digmaan ng Iran, ng pamahalaan ng Iran, ng mga ayatollah laban sa Israel ay isang digmaang panrelihiyon. Hindi nila matanggap ang katotohanan ang Israel ay hindi Islamiko. Ayaw nilang tanggapin na ang Israel ay isang demokratikong bansa. Hindi nila tinatanggap ang aming mga halaga. Hindi rin nila tinatanggap ang mga halaga ninyo. Sa pagdedeklara nila ng digmaan laban sa Israel, nagdedeklara rin sila laban sa Estados Unidos. Ang tanging alam nila ay mas malaki ang kapangyarihang militar ng Estados Unidos kaysa sa Israel. At dito, narito ang tanong, saan ito patutungo? Saan patutungo ang digmaang ito? At ang sagot ay hindi natin alam. Ang realidad sa Israel ay tumigil ang buhay doon. Lahat ng mahahalagang serbisyo ay gumagana, kaya ang mga supermarket, botika at bus ay bukas. Ibig sabihin, lahat ng mahalaga sa bansa ay gumagana, pero lahat ng hindi mahalagang serbisyo ay itinigil. Walang mga paaralan, walang daycare, sarado ang mga shopping center, sarado ang paliparan ng Ben Gurion. Ibig sabihin, lahat ng hindi mahalaga ay sarado sa ngayon. Sarado rin ang paliparan dahil sa mga misil, para sa kaligtasan ng mga tao sa Israel at hindi lang para sa mga taga-Israel, pati na rin sa mga turista na pumapasok at lumalabas. Sila ang prioridad ng bansa at dahil dito, bilang pag-iingat, isinara ng Israel ang paliparan sa mga susunod na araw. Kaya ang buhay sa bansa ay tumigil. Pero gaya ng sinabi ni Balaam, ang bayan ay babangon na parang isang leona at tatayo na parang isang leon. Babangon ang Israel tulad ng isang leon. Sinasabi natin na bahagi ng proteksyon ng Israel ay ang mga sibilyan nito na marunong magprotekta sa sarili. Na bawat ina ay alam kung paano alagaan ang kanilang mga anak. Gagawin namin ang lahat para maprotektahan ang aming mga pamilya
habang hinihintay naming mapalayas ng hukbong sandatahan ng Israel ang panganib na ito mula sa amin. Kaya ngayon, nagbabayad kami ng napakamahal na halaga para sa kaligtasan ng aming mga anak. Dahil ang ginagawa ngayon ay magtitiyak ng seguridad ng Israel sa susunod na 5, 20, 30 taon at magpakailanman. At magiging 100% lang talagang ligtas ang Israel, gaya ng nararapat kapag bumagsak na ang rehimen ng mga ayatollah at matigil na ang terorismo sa mundo. At ibig sabihin nito ay lahat ng mga organisasyong terorista at ang mga nagpopondo at sumusuporta sa terorismo, pati na rin ang mga sumusuporta at nagpopondo at pati na rin ang mga nagtatanggol sa social media. At lahat ng ito, ibig sabihin, ang ginagawa ngayon ay isang bagay na pangmatagalan. Sa ngayon, ang buhay sa Israel ay naputol. At naghihintay kami na magpatuloy ang operasyong ito. Hindi namin alam kung hanggang kailan ito magpapatuloy, pero dito. Ang inaasahan ay sa mga susunod na araw ay magpapatuloy pa rin ang sitwasyon. Gayunpaman, ang bansa ay natigil. Ang tagubilin ng gobyerno ay manatiling malapit sa mga silungan. Ngunit walang pag-aalala, bukas pa rin ang mga supermarket. Ako mismo ay namili ngayon kasama ang aking mga anak. Ang supermarket ay puno pa rin ng paninda, walang panic buying. Mas maraming tao lang kaysa dati. Makikita ang katatagan ng mga Israeli, nagtutulungan. Marami akong natanggap na alok ng tulong, lalo na't alam nilang ang asawa ko ay nasa militar, pati na rin si Moti. Para sa mga nakakakilala sa aking cameraman, talagang malaki ang naitulong niya sa akin sa mga bata para makatakbo rin papunta sa silungan kasama sila dahil mahirap para sa akin na isama ang dalawa sa maikling oras na meron ako. Kaya talaga, maraming salamat kay Moti. Maraming salamat din sa lahat ng nag-alok ng tulong. At para rin sa mga nagtanong kung aalis ba ako ng Israel at ang sagot ay hindi. Israel ang tahanan ko sa saya, sa lungkot, sa kalusugan, sa karamdaman, sa digmaan at sa kapayapaan. Nandito kami at Israel ang aming lupain at ang layunin ng terorismo ay sirain tayo pisikal, emosyonal, espiritual at alam natin na hindi nila magagawa iyon. Kaya ang kailangan talaga nating gawin ay magdasal para sa kapayapaan, magdasal para sa kabutihan ng mga Iranian na sila ay mabubuting tao. Sila ay isang kahangahangang bansa at alam natin na madalas ang pamahalaan ng isang bansa ay hindi kumakatawan sa kanilang mamamayan at isang magandang halimbawa nito ay ang Iran, na ang mga tao ay mababait, karamihan ay kaibigan ng Israel at sa kasamaang palad. Hindi sila kinakatawan ng kanilang pamahalaan. Kailangan nating ipagdasal ang kabutihan ng mga mamamayan ng Iran, ipagdasal ang kabutihan ng mga mamamayan ng Israel at ng lahat ng nakatira dito sa gitnang silangan, ang ating mga kapitbahay na Syria, Lebanon, Jordan at Egypt. Ang mga Palestino, ipagdasal ang kabutihan nating lahat at ang kapayapaan sa gitnang silangan ay darating din balang araw ng tulong ng Diyos at para mangyari iyon, talaga namang ang gobyernong terorista kailangang mapatalsik at tulad ni David, kahit na mas maliit siya sa pisikal na laki, kasama niya ang Diyos at alam natin na ang Diyos ay nasa panig natin, sa tamang panig ng kasaysayan at talagang naawa ako sa mga taong balang araw, 5 taon, 10, 20 taon mula ngayon ay magigising at makikita nilang nasa maling panig sila ng kasaysayan. Pero tulad ng marami na sumuporta sa rehimeng Nazi sa Alemanya habang pinapatay nila ang mga Hudyo, nakikita natin na hanggang ngayon, marami pa rin ang gustong wasakin ang nag-iisang estadong Hudyo sa mundo. Marami pa rin tao ang sumusuporta sa kanila. At ang kasaysayan ang magsasabi kung sino ang tama sa kwentong ito. At alam natin na hindi ang mga terorista ang tama sa kwentong ito. Lubos akong nagpapasalamat sa mga nanood. Ibahagi ninyo ang katotohanan. At magkikita tayo dito sa anumang oras, kapag posible na. Hindi ko masabi ng eksakto, pero kung posible, babalik kami para i-update kayo sa mga balita mula sa Israel. Shalom.